guys, isang maulan na umaga sa inyong lahat. Ngayon ay samahan niyo akong pumunta ng Mayaon National High School upang maghanap at mag-interview ng isang teacher na may higit 10 years experience sa pagtuturo. Sobrang layo nga ng pinuntahan namin at hindi ko maiwasang mamangha sa paligid. Makalipas nga ang ilang minuto ng pagbabiyahe ay nakarating na rin kami sa aming paroroonan dito sa Mayaon National High School. Sobrang bait nga ni Manong Guard at pinapasok niya kami agad. Dumiretso naman kami sa principal office para maghatid ng letter of consent. At pagkatapos ay agad naman akong tumungo sa guro na makakapanayam ko sa araw na ito. Halina't saksihan natin. Paalala lang po, nagkaroon na po kami ng pag-uusap at pagbati ni ma'am bago simulan ang interview na ito. Ano po yung pangalan niyo naman? I'm Rose Ann Jimena. Ilang taon na po kayo nagtuturo? 11 years. 11 years na po. So, sa 11 years po na pagtuturo po, ilang school na po ba yung naturuan niyo? Dito lang, sa Mayaon National High. Sobrang loyal ni ma'am. Tangi sa Mayaon National High School lamang siya nagtuturo sa loob ng 11 years. Well, matanong ko lang po, ano naman po yung mga challenges at experience na bilang isang guro na matagal na po sa field? Challenges ko bilang isang guro kasi kadalasan sa mga kabataan ngayon is ano na sila mababa na yung attention span nila. So, kailangan mo talaga silang kunin yung mga kiliti ng bawat estudyante. So, gagamit ka talaga ng mga learning activities na aangkop sa level ng bawat kabataan. So, pwede yung group, yung ibang grupo, pagsasayawin mo, yung ibang grupo, mag-discuss sila, pag sa group activities kasi, then guided din sila kasi mga bata ngayon, wala na ano sa pag-aaral, puro na lang cellphone. So, kailangan talaga pag gumagawa ka ng mga, pagbibigay ka ng mga activities, kailangan talaga nandun ka para mag-guide sila. Kasi yun ang pinaka-challenge pag nagkakaroon ng activity. Yung iba natutulog lang, yung iba lang, chill lang. So, kadalasan leader lang ang gumagawa. So, yun yung pinaka-challenge talaga. Then yung iba, mag-CR muna, babalik pagkatapos ng klase. So, kailangan talaga mayroon kang mataas na pasensya, mayroon kang talagang yung passion mo talaga sa pagtuturo. Nasabi nga ni ma'am dito na ang pinaka-challenges ay ang attention span at ang iba't ibang pag-uugali ng mga estudyante. Kaya't kinakailangan talaga nating mag-isip ng mga activities na makakakuha ng atensyon ng mga estudyante. At higit sa lahat, dapat may passion tayo sa pagtuturo. Ano naman po advice niyo ma'am sa mga magiging guro pa lamang or mga bagong guro pa po lamang? Katulad ninyo, Yes, aspiring teacher. So, ang ma-advise ko sa inyo, love your career more than your salary. I-love talaga natin ang ating pagtuturo more than our sweldo kasi pag sweldo lang ang inaano natin kasi alam mo naman sa DepEd pataas ang sweldo. So kailangan talaga meron ka talagang passion sa pagtuturo. Kapag wala ka dyan, himatayin ka. So kailangan kahit ilang taon ka na sa DepEd, kahit ilang taon ka na magtuturo, yung init, yung passion talaga ng pagtuturo mo dapat andun talaga. Uy, sa mga aspiring teachers dyan ha, tatandaan natin yung advice ni ma'am. Love your career more than your salary. Sana may napulot kayong aral sa videong ito. Hanggang dito lang po. Salamat sa panonood. Paalam!